Okay, magandang hapon mga kamugila. Bago uuwi tayo sa Davao, update muna tayo dito sa ating trabaho na kung saan isang room for rent, no? Yung aming trabaho dito na nagkakaroon ng 10 kwarto. Ayan. So dito na side mga kamugila, ito yung pinakaunang matatapos namin. Ayan, naka-plaster na yung mga hamba, electrical, nakaabang na rin, no? So, kulang nito pagkakabit ng pinto. Ayan, plastering, ongoing na rin. Ayan, yung ating mga pangkisami, PVC panel, mga moldings natin, no? Clean ceiling lang to lahat mga kamugil. Hindi gamit natin dito na pang-framing, tubular na. Ayan, electrical natin mga kamugil. Ngayon ko lang to tinrabaho. So may video ako mga kamugil kung paano mag-electrical na madaling paraan at hindi masyadong pagod yung pagkabanat. So tingnan nyo lang sa mga uploads ko, makikita nyo yan kung paano yung diskarte sa pag-i-electrical. Ceiling joist natin, napakatibay, no? Kakaroon din siya ng hanger. Ayan, may mga hanger din po yan, kaguyad ng metal paring, no? So ang kagandahan dito mga kamugil na makukuha natin, maliit lang yung gastos niya. Mamaya may mag-comment, bakit maliit kamungkil? Tubular yung gamit mo, mas mahal yung metal paring dyan. Sige, ito ganito kasi yan. Sa metal paring yung bibilhin natin, wall angle, carrying channel, W-clip, tapos metal paring. Apat yung bibilhin natin mga kamugila. Sa apat na yan may mga presyo yan. Ito mga kamugil, dalawa lang yung bibilhin natin dito. Unang-una tubular at saka welding rod lang, no? Kamugil, welding rod, mahal naman yung kilo nyan. Sige, pagpalagay natin mahal. Pero ito mga kamugil, isang kwarto nito, ayan, kung napapansin nyo, hindi makakaubos ng 3 pirasong welding rod yan. Ayan, magkano rin yung halaga nya. Tapos tubular nito, 3 piraso gamit natin, di ba? So 600 pagpalagay natin, 200 plus, diba? Pagpalagay natin 800, no? Yung nagagastos natin sa tubular kasali welding rod, pagpalagay natin 25 pesos yung isa, o hindi aabot ng 1,000 mga kamungkil, no? Yung gastos natin nasa mga 800 plus lang to. Itong dito, itong pag pre-framing natin. So ganun ka tipid itong tubular. At higit sa lahat na makukuha natin dito mga kamugil, antibay, no? O ma-advise ko o masasuggest ko sa mga magpapagawa ng bahay, lalo na Mindanao area, madalas na yung lindol, no? Isa sa nakikita ko sa social media, nagbabagsakan yung mga ceiling dahil sa metal paring, no? Metal paring yung gamit talaga. So ngayon, madalas na sa mga project ko, ito na, tubular 1 by 1 yung ginagamit ko. Okay, dito mga kamugil, kung napapansin nyo, yan, ongoing yung ating pagpapalitada. Tapos sinusunod din sa pag-framing. Itong bawat matapos na pagpapalitada mga kamugil, sinusundan ka agad sa pag-framing. So bukas, asahan nyo, makakita na tayo ng kisame. Itong 2 kwarto na to, cover up na to, masisilingan na to, isa. Tapos dito, tapos na kasi yung pag-framing nito, 2 kwarto. So bukas din, malamang hapon, meron na ding magsusunod sa pag-framing nito kasi matatapos na tong kwarto na to. So ma-framingan naman siya. Tamang-tama, matatapos na rin ng 2 kwarto sa pag kisame. Yan, pati ito. So ganun po yung ating diskarte sa trabaho. Habang ating mga kasama, patuloy lang sa paggalaw, pagkilos, no? Ayan o, dito na din to. Electrical natin, nakaabang na yan. Yung electrical natin dito mga kamugila, meron tayong sariling metro at meron din sariling breaker. Every rooms po yan, every rooms. So dito din, ito na lang hindi ko pa nagagalaw, no? Na kwarto, kasi dito ko tinatambak yung mga materialis. Yung ating pintuan andyan na rin, no? So pag matapos to lahat sa pagpapalitada, lahat pag ceiling, ipapasalpak ko na tong pintuan. Ang pinakakulang na lang dito, tiles na at saka pintura, pero naipasa ko na yung quotation sa tiles at saka pintura. So si cliente na lang yung ating hinihintay. Kung kakayanin nila, mahanapan ng budget, much better mga kamukil, no? Para isahang trabaho na lang. So kasi lagi kong inuulit at sinasabi to sa video ko, kapag ka mga business purposes na bahay, dapat bago iwan ng mga trabahador o bago papasukan, operitan, mag-ooperate yung business nyo, dapat tapos na lahat, no? Kasi ang mahirap dito kapag nag-ooperate yung business nyo, hindi pa nakapintura, hindi pa nakatiles, mahirap na po trabahuin yan.
Kasi pag may halimbawa itong kwarto na to may nakatira na, mahirap na papalabasin natin yan, no? Mahirap na disturbuhin natin. So, kailangan clearing talaga. Ayan, dito din mga kamukil, ongoing yung ating pagpa-file. Isa din tong ano, ito kapag para kita ba noon sa manung ka nga, ito yung ating pinaka champion, no, sa pag CHB laying. Siya yung nagpapatuloy, siya na yung tatapos sa CHB laying kasi yung dalawa nating kasama nandun sa kabila nagpa-plastering. Bukas may madadagdag isa para sa ceiling installer, yung kapatid ko na ceiling installer, siya yung makasign sa pag ceiling installer, dalawa din sila, no? So dito din may isa siyang helper. So ang papailan niya na lang mga kamungkil ito na side na lang dito, sasara na lang to, kwarto din kasi to. So yung pinapailan niya ngayon, yun yung partition sa magkabila ang CR. So dito din formado na din to, yung kulang na lang dito pagsasalpak ng hamba. Tapos yung mga butas natin sa aircon, ayan na, no? Ka-prepare na yan para sa aircon. So dito naka-electrical na ako dito, yung kulang na lang dito mga kamukil, easy outlet na lang yung ihahabol natin, idadagdag. So kapag tapos na to dito, ito na naman yung ihahabol ko, yung mga easy outlet nya para sa ating maging aircon. So may mga part pa dito na kailangan pagtibagin, ayan o, titibagin pa yan para sa aircon. Tapos dito nasalpakan na ng isang hamba, yan, formado na siya. Yung kulang dito pagtitibag na lang yan, yung lalagyan ng aircon. So ito yung laki ng ating bintana, tapos magdadagdag ng file dito. Mataas pa kasi to, mga 2 patong pa yung idadagdag para magiging bintana na siya. Mula dyan 122 yung ating kinukuha na taas standard, no, sa magiging ikakabit na Jalo Plus dito. Mga CR dito okay na rin. So yung details dito, isang CR, isang lababo, kwarto. So yun po, no. Tapos dito makalagay yung metro, tapos yung ating breaker nasa likod ng pintuan. So yun lang yung ating update na dito. So dito na part, kung napapansin nyo, inasimbol ko na rin yung water supply natin. PPR yung gamit natin. So abangan nyo rin mga kamukil, i-discuss ko kung ano yung mga klase ng hose na pwedeng gamitin sa pantubig, at ano yung mga matibay at magandang gamitin, quality, no? Wala ka nang problemahin kapag nag-operate na o gagamitin na. O dito na part, pag-install na ako ng water supply dito, PPR gamit natin mga kamukil. At higit sa lahat, sa bawat supply natin, kailangan huwag nating hayang naka-open yan, kasi magka-problema tayo dyan kapag papasukan na yan ng buhangin, no? PPR man o ano mang klaseng hose gagamitin nyo pantubig, kailangan mayroong ganito, may takip talaga siya. So sa akin ginagawa ko ito mga kamukil. Abangan nyo rin, ipapakita ko kung paano gawin to, no? Yan lang, kadali. Okay, so safety siya, no? Hindi siya mapapasukan ng dumi. Yung ating mga outlet dito sa magiging lababo, naka-prepare na din to. Yan, dito kasi yung magiging lababo nya 115 cm yung lapad ng ating lababo. So yung pinaka kitchen sink natin dito is 50 cm lang by 40 cm. Yun yung ating hahanapin. At kitchen sink, labor materials po ito mga kamukila. Yung kontrata ko dito, para sa kaalaman ng lahat, halos po ng mga kontrata ko labor materials, kasi sila kliyente busy, may mga business, yung iba nasa abroad. Kaya ito yung nakasanayan ko. Pero kung napapansin nyo mga kamukil, hindi ko po tinitipid ng mga materials, never po, no? Hindi ko po yan ginagawa. Makaano po tayo dyan, gamit nating deform bar, 10 mm po yan. Yan. Sa iba to, pwede na itong gamitan ng 9 mm, lalo ng mga partition. Pero sa atin mga kamukil, kung ano yung nasa kontratang binigay natin, yun yung ating ipapalabas. Napapansin nyo, yung ceiling natin, framing ng ating ceiling, tubular po gamit natin, hindi na po metal paring. So nasa ganon, tatagal, no? Mapapakinabangan talaga yung ating ginagawa, at mababawi talaga ni kliyente yung kanyang gastos dito. Thank you.